Etong si Senator Riza Hontiveros ay meron pong nahalata. Meron po itong nadiskubre mga kababayan na mukhang mayroong pinagtatakpan o pinoprotektahan ang mga diskaya, mga kababayan, kaya ayaw pong ilabas ang ledger at ang joint venture mula 2016 hanggang 2022. Mali yan hindi 2025 yan. Nagkamali lang ako dyan. Mga kababayan, pakinggan muna natin, balikan natin yung nangyari doon nung nakaraan sa Senate Blue Ribbon. Teka. Ba't ganun? Ayaw lumabas. Ito pala. Sorry. Before the next Yes, meeting. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung tulad ng iniutos ng Chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po si Sir Mr. Romeo. Miss Diskaya nung buong listahan nila, ledger, ng mga proyekto nila kasama ang mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin. At ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganun din po yung mga nangungumpahan sa office po namin na building na pinuupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall. Hindi po yan kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee. Maliwanag dito sa na to mga kababayan na nagsisinungaling ang diskaya, na pinapaikot ng mga diskaya ang Senado. At dahil nga po dito, dahil noong una ay handa sila, willing sila na ilabas yung ledger at joint venture between 2016 hanggang 2022. Mga kababayan, kung iisipin nating maigi, 2016, 2022. Yan yung yan yung pinaka-exciting part. Paano ba talaga sumiklab or paano ba talaga nag-boom ang mga diskaya, mga kababayan, lalong-lalo na sa pagkuha ng kontrata dyan sa DPWH. And sinabi nila, dahil nga kay Senator Bato, sa kanyang kabubuhan, mga kababayan, na pinaulit pa niya, di ba? Ang sinabi nito ay nung 2016. At nung 2016, dito pumapasok yung pangalan. Okay? Ako na magsasabi. Dito pumapasok yung mga kaalyado ng mga Duterte. At kung sino yon, mga kababayan, mamaya malalaman nyo. At syempre, hindi lang yung kaalyado ng Duterte, mismong mga Duterte, mga kababayan, ay sigurado ko na nandoon din sa ledger at mga joint venture. Sabi rin po ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week, pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isubpoena na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. Iba kasi yung iba kasi mga kababayan, pag gagamitin mo yung Senado para isubpoena yung DPWH. Okay? Siyempre mas maraming mga riko-riko-tikos doon.
Iba po pag halimbawa yung ledger mo mismo ng iyong ledger, mga kababayan, at yung joint venture. Siyempre, pag meron kang ledger at joint venture mula 2016, 2022, mga kababayan, yun ay masasabi natin na kumbaga nasa ayos na. 'Di ba? Nasa ayos na, as in talagang mga kababayan, hindi mo na kailangan maghagilap. Hindi mo na kailangan tumingin dito, tumingin sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, 'di ba? Nandun na mismo eh. Listahan mo 'yan, hindi na to mga ka-GP Natex yung magkakaroon ka pa ng problema para hanapin, ganito, ganyan. Kasi kompletos ricados na yun. Nandun yung kung kailan nyo nagkaroon ng joint venture, magkano ba yung project na yan, magkano ba yung napunta dito, magkano ba yung napunta doon, magkano ba yung tawag dito, mga kababayan, yung nakalaan na pondo dyan, sino ba yung proponent nito, di ba? Ganon kasi yun eh. Etong si Diskaya, gusto pang magpaikot-ikot, gustong paikutin etong Senado, mga kababayan. Nung una, sa totoo lang, ganito rin yun eh. Leverage din yung ginagamit nila dito. Nung una silang umalis, pinaalis sila sa Senado, di ba, para kunin yung ledger. Sabi nila, hindi nila makukuha ng buo. Konti lang kasi hindi enough yung oras, mga kababayan. Doon pa lang makikita mo na kaagad eh. Imposible na yung ledger nyo ay magkakahiwalay. Imposible na yung mga ledger nyo ay watak-watak. Siyempre, yung mga mahalagang dokumento na mayroon kayo na alam nyo kasi style ni Diskaya, ano to eh, talagang ginagamit niya pang leverage yung mga yan. Di ba na pwede niyang pang hostage, na pwede niyang pang blackmail doon. Kaya itatago at itatago mo talaga yan. Pero mga kababayan, makikita mo yung inilabas nila ay kukunting mga tao lang. Selective na mga tao. Puro nasa kongreso pa. Oh. Mr. So, wala po kami mautusan, Your Honor. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the chair. Kung Parang diary yun. Tama, di ba? Nakumpletos ricados. Parang gumagawa kayo ng diary nyo kung kailan ba kayo na in love. Sino ba yung crush nyo? 'Di ba? Ano bang ginawa nyo nung araw na 'yan? Saan ba kayo nagpunta? 'Di ba? Saan ba kayo nag-date? Magkano ginastos nyo? Sino ang mga nakatanggap? 'Di ba? Diyos mio. Salamat, Sir Smokey. ano po yung pinakamabisang paraan, ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya, mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. We'll try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator JB Ejercito is recognized. Just a quick manifestation, Mr. President, with the permission of Senator. Yes, go ahead. Well, Mr. President, ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga Diskaya. Dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Kung sa Senado, hindi kayo nagko-cooperate, bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga-WPP? For the record, Mr. President. So, ayan mga kababayan, maliwanag na paliwanag ha. Pero syempre, ang kabuuan po niya ng balita na yan ay, kaya ko pinakita yan, sabi nga nitong si Senadora Risa Hontiveros, mga ka-GP Natics, ay may pinoprotektahan daw ang mag-asawang Diskaya, kaya ayaw po nilang ilabas yung nasabing ledger na meron daw di umano sila. Kaya ngayon, ang ginagawa nilang dahilan, mga kababayan, ay pumunta na lang daw, mag-summon na lang, o magsabpina na lang sa DPWH. Sabi rito, may pinoprotektahan. Kinwestiyon ni Senator Riza Hontiveros ang umano'y pag-alinlangan o pag-aalinlangan ng kontratistang si Curly Diskaya na ibigay ang ledger ng kanilang flood control projects mula 2016 hanggang 2022. Aniya, may tuturing na pagprotekta sa kung sino mang may kaugnayan
sa flood control scandal ang kahit anong uri ng pagtatago ng ebidensya. Hindi lang yung unang 3 taon nitong administrasyon, kundi pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam. Okay, mga ka-GPnatics, yung binabanggit ko kanina, mukhang ang pinupunto dito ni Senator Riza Ontiveros na may pinoprotektahan, may pinagtatakpan, mga ka-GPnatics, from the root word itself. Diba? O from the word joint venture. Diba? Sino ba yung nandoon? Sino ba yung naka-joint venture nila? O sino-sino ba? Pero ang pangalan na unang naiisip ko, mga ka-GPnatic at that time, ay itong CLTG ni Bongo. Diba? Yung CLTG ni Bongo, mga kababayan, na yan ang binabanggit na talagang kahit yung pamilya ni Bongo ay biglang nag-boom, mga kababayan, biglang napakararaming project ang kanilang mga nakuha. 'Di ba? So mukhang ito yung kanilang pinagtatakpan. Ito yung kanilang pinoprotektahan. At syempre, bukod kay Bongo, ay nandyan din, mga kababayan, etong mga Duterte. Kasi nga, ayon dito mismo kay dating Yusek Catalina Cabral, bago po siya namatay, ay pinangalanan niya po, mga kababayan, ang etong si Pulong Duterte. Di ba? Pinangalanan niya. At alam naman natin kung pagdudugtong-dugtongin talaga natin yung kwento, 2016 ay maski ang pamilya Diskaya, dito rin sila nagkaroon ng break. Para umangat, mga kababayan, at magkaroon ng bilyones. At salamat doon sa kanilang pagpiplex sa kanilang mga luxury cars na naging daan para mahalungkat ni Vico Soto, mga kababayan, ang itinatago ng mga Diskaya. Sabi niya, Loveless. Ano ang ibig sabihin ng ledger? Ito po ay listahan. Listahan po ito. Parang, mga kababayan, logbook. Yun ang ibig sabihin. Logbook po nila ito. Ng kanilang mga nakatransaksyon, ng kanila pong mga, tawag dito, ng kanilang mga kasosyo, naging joint venture, di ba? Yun. Yun po yung mga nakalista doon kung magkano yung usapan sa project na to, sino ang mga proponent, sino yung mga nagbigyan, sino yung mga nakatanggap, ano ba yung magkano yung binigay kay ganito, magkano yung binigay kay ganyan. Yun po yun. Kompletos recados ng mga listahan. Sabi ni Press World, ang inala ko dyan, si Sara ang pinoprotektahan nila. Hindi, kung 2016 at 2022, wala pa si Sara niyan. Hindi pa siya, mga kababayan, maaring may mga din, pero hindi pa natin may ugnay sa flood control si Sara Duterte at that time. Okay? Ang talagang dito, masasabi natin maaring etong sila Mark Villar kasama, dahil siya ang secretary ng DPWH at that time, etong mga Duterte, mga ka-GPnatics, at syempre mga kababayan, etong sila Bongo at yung CLTG. Diba? Listahan ng mga utang. Listahan ng mga nakatransak, lahat ng mga naging kanegosyo nila. Diba? Lahat ng mga nakinabang. Kasi etong si Curly Diskaya, mga ka-GPnatics, mahilig itong magtago ng ebidensya. Remember nyo yung sinabi niya nung merong mga tao na gustong bawiin, di ba? I-retract yung kanilang kontrata, ay tinatabloid pa nila ito. Di ba? Tinatabloid pa nila ito. So sa aking palagay, yung ledger na yan, parang yan, sa mga pelikula, mga kababayan, mga blue book, di ba, na tinatawag. Nandun nakalista kung sino yung mga
ano nila, yung tawag dito, yung kasama nila sa corruption. Yung nakakatanggap po ng SOP. Yun, for sure. Hindi sila tatapang ng ganyan kung Bongo lang. Siyempre, Duterte, di ba? Right. So, ayan mga ka-GP Natics, at dito na natin pag-usapan yung mga diskaya. Eto. Justice Carpio,